Yes, good day to you guys, and in this video, we will talk about how I changed my identity from stuck to unstoppable, from depressed to success. And guys, I am living my dream life right now. I'm building businesses, I have real estate, I'm earning millions of money, buying the things that I want, traveling with my family, with my team. And the biggest flex is I had been helping a lot of people in the process, transforming the lives of people from zero to millionaires, from millionaires to multi-millionaires. And now, I have the privilege to be working with billionaires and soon to be billionaires as well. But if you don't know my story, galing ako sa hirap. Yung lola ko dating katulong, buti ngayon maganda tawag kasambahay. Yung mabait kong tatay, na malandi, nagwapo, itinanan yung nanay ko at the age of 16, edi nabuntis, nabuo. So napalayas kami. Ang malupit pa dito guys, yung tatay ko, 1-year-old pa lang ako, sumakabilang bahay. Tapos doon na rin siya sumakabilang buhay sa kabilang bahay. So hindi ko siya na-meet, pinalaki ako ng single mom. So imagine, 16 yung nanay ko, tumuntis ng maaga. And akala ng marami, wala ng pag-asa. But the good news is, she became a millionaire at the age of 19. And unti-unti, gumagaan yung buhay namin, pero nung 16 ako, bumagsak ulit. At dyan na nagsimula yung journey ko. I started building my own business when I was 16. I became a millionaire at the age of 19. With the urgency na kailangan makabawi, na kailangan makatulong sa magulang, regardless of how I feel. Kasi again, I was insecure. If you will see me when I was 16, imagine mo, puno ng nara, kortehan mo ng korteng tao, lagyan mo ng buhok, ako yun. So I was so insecure, I was an introvert, hindi ako nakikipag-usap sa mga tao, but I became a millionaire at the age of 19. Fast forward, I'm building companies, I had been a speaker in a lot of events, hindi pa uso ang internet that time, and hindi rin ako nausuhan ng internet. Pero sa sobrang dami ng pinagdaanan, sobrang hirap ng pinagdaanan, nagtiwala sa mga maling tao, paulit-ulit na scam, paulit-ulit na loko. At the age of 27, I was depressed. And I lost a lot of hair in the process. Kaya nga kung babalikan nyo yung mga videos ko before, yung mga first na vlogs ko, may buhok pa ako nun guys. Poging-pogi pa. But during the time that I was depressed, nagsugat yung mukha ko, yung buong katawan ko, yung ulo ko, and I lost a lot of money. Little by little, nakaka-recover na ako noong 2019, pero dumating si pandemic. And since I didn't have a choice, I have a sales team, I have agents under my organization, hindi kami nausuhan ng internet, at during the pandemic, wala kaming choice kundi mag-create ng content. Because I was trying to reach my leaders, my people. And yes, I failed to do that. Hindi ko sila na-reach, nag-quit pa rin sila, nabuwag yung organization ko, pero I was able to reach other people. And dumami yung followers natin sa lahat ng channels natin. And right now, we are able to generate more than 1 billion views. And guys, I'm really proud with the results. But the question is, paano ko ba nabago yung identity ko? Pag-uusapan natin yan sa video to. But before I share with you the 5-step process na alam kong kayang-kaya mong gawin, kailangan mo lang piliin, let's answer the question, gaano ba ka-importante ang tinatawag na identity or self-image? And I will share with you the iceberg framework. The tip of the iceberg is actually the results and the events. Yung goals, yung success. And most of the time, yun lang yung nakikita natin. We only see the byproduct of a hyper-successful entrepreneur, pero hindi natin alam gaano kalalim ang pinagdaanan nila bago sila nakarating sa success, bago nila nakuha yung resultang meron sila ngayon. And that's the tip of the iceberg. But underneath the success, underneath the results and events, merong actions and behaviors. Alam naman natin na nakreate ang resulta through the actions, through how you behave, your pattern of actions and behaviors. How do you behave during a struggle? How do you behave during a crisis? And mind you, you will see people taking massive action. And that's probably you right now. Maybe you are taking massive action. And dumadating yung time, nakukuha naman natin yung goals natin pero parang bitin. Na-achieve naman natin yung mga gusto natin pero parang stuck pa rin tayo. May nararating naman tayong mga milestones. Maybe you are achieving your goals. Maybe you are buying a lot of things. Pero bakit parang hindi pa rin fulfilled? Bakit parang paulit-ulit pa rin yung nangyayari? And worse, successful ka na nga, bumagsak pa. Bakit nangyayari yan? Kasi underneath the actions and behaviors, there's what we call self-image or identity. Yung tingin mo sa sarili mo. Because remember, the actions and behaviors that you have right now is a byproduct of your self-image. Because most people will fight for what they believe is true, not what they want to achieve.
Pinaglalaban natin yung pinaniniwalaan natin, hindi yung gusto natin. And my mentor said, Tony Robbins, the strongest force in human personality is to stay consistent in how we define ourselves. Mas pinapahalagahan natin yung definition natin ng sarili natin, yung identity natin, at poprotektahan natin yon, ipaglalaban natin yon. So it means that if you can develop a self-image, a new identity, your actions and behaviors will be automatic. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga successful na tao, parang andali sa kanilang kumita ng pera. Parang ang gaan-gaan sa kanila nung ginagawa nila. It's because the actions and behaviors, hindi siya pilit. Automatic na siya. Because it's a byproduct of self-image. That way, the results, the events, the success, the goals and dreams will be sustainable. So ganyan kahalaga ang self-image. Na kahit gaano kataas yung marating mo, kung insecure ka pa rin, makakagawa ka pa rin ng mali. Kahit mayaman ka na, pwede ka pa rin manira ng tao. Pwede ka pa rin magsalita ng hindi maganda na pwedeng ikainis ng tao sa'yo. Pwedeng may pera ka na, but because of your ego, because of your fear, because of insecurity, hindi mo napapansin na dinadown mo pa rin yung mga tao sa paligid mo. And the worst is, regardless of how much money you have, pwedeng mawala yan lahat sa'yo. Kasi hindi pa nagbabago yung identity mo, yung self-image mo, yung tingin mo sa sarili mo. So that's the goal for this video. Ano ba yung ginawa ni MJ Lopez bago nagbago yung identity niya? And in this framework, you will see that it's the structure of living. Nanggagaling ang self-image sa structures mo. Something that you will do consistently for you to build a new self-image. And since you know how important it is to change your identity and self-image for you to have sustainable success, happiness, and fulfillment, let's talk about step number 1. Know where you are and where you wanna go. Because remember that for you to be pointed towards the right direction, you have to have a destination and you have to identify where you are right now. Changing your identity starts with understanding where you wanna go. And it can be as simple as opening your Google Maps or Waze. Hindi maibibigay sa'yo ni Waze, hindi kayang ituro sa'yo ni Google Maps kung saan ka dadaan kung wala kang ipipin na destination. At hindi niya rin kayang ibigay sa'yo yung daan kung hindi ma-identify kung nasaan ka. And that means you will turn on your GPS. That's acceptance. Accepting where you are now. Because if you are watching this video now, you are probably working hard. So this is not about work. But maybe you are working, you are taking action towards the wrong direction. Bakit? Kasi nga, hindi mo tanggap kung nasan ka ngayon. So, ang pinakaunang step, tanggapin mo. Kung lubog ka sa utang, tanggapin mo. Kung insecure ka, tanggapin mo. Kung wala kang pera ngayon, tanggapin mo. Resulta yan ng self-image mo. Resulta yan ng actions mo. Resulta yan ng ginagawa mo araw-araw. That is why you have to change now. And for us to change, we have to know if it's worth it. Kasi alam natin, mahirap, masakit, mahabang proseso ang pagbabago ng self-image. And since paulit-ulit na tayo nasaktan, paulit-ulit na tayo na-reject, paulit-ulit na tayong nahirapan, ayaw na nating mahirapan ulit. So kailangan sure tayo na worth it siya. That is why you have to know your destination first. And you also have to know where you are para alam mo kung ano yung babaguhin mo. And paano ko ba siya ginawa? Dinefine ko muna yung success. Kasi alam nyo ba, nung time na depressed ako, I was driving a Mustang. I am living the dream life as well. Ang laki ng gastos ko linggo-linggo, pa-bonding sa team, pa-incentive sa grupo, labas ng pera kasi ang daming perang pumapasok. So may pera na ako. At ang laki ng kinikita ko during those times. Pero bakit na-depressed? Kasi hindi ko kilala yung sarili ko. So since hindi ko kilala yung sarili ko, hindi ko pala mahal yung sarili ko. Kasi paano mo mamahalin yung sarili mo kung hindi mo kilala kung sino ka? And I didn't know na kumukuha pala ako ng pagmamahal sa pagbibigay sa ibang tao. To the point na sumusobra na ako ng kakabigay. To the point na na-spoon feed ko na pala yung mga tao sa paligid ko. Kaya hindi sila nag-grow, hindi sila gumaling. To the point na na-attract ko yung mga taong abusado at manipulative. So what happened was, yung fulfillment ko, yung happiness ko, the way I receive love and appreciation, it's attached to helping people. I am making sure to help people. Nothing wrong with that. Except, may mga tao na hindi willing magbago. May mga tao na hindi willing magpatulong. And here's what I've learned. Hindi nakakapagod tumulong. Pero may mga taong nakakapagod tulungan.
Kasi grabe yung rules ko before. Kahit magbigay ako ng time, effort, minsan pera pa nga, incentive pa nga, binigay ko na lahat. Para sa akin kulang pa yon. Kailangan makitaan ko muna sila ng resulta. Ito nga yung problema, hindi lahat willing. Hindi lahat nakikinig. Yung iba nakikikain lang. Yung iba manipulative, yung iba abusado. But I was blinded by my own delusions. To the point na pinipilit kong mag-transform yung ayaw mag-transform. Doon ako naubos. Doon ako nawala ng tiwala sa sarili ko. At nung ubos na ako, nung wala na akong maibigay, nung wala na akong maitulong kasi ubos na, naubos din sila. So I lost myself. Doon ako na-depressed. And the main problem was, I thought money was success. Pero hindi pala. Nung time na yon, akala ko pera lang. I was young. And I'm pretty sure that most of you can relate. Naakala natin pag mayaman tayo okay na. Hindi pa. Hindi ko na-realize na napabayaan ko pala yung health ko kaya naubos yung buhok ko. Pumangit yung balat ko. So mahalaga pala sa success yung health. In terms of helping people, in terms of fulfillment, mahalaga pala na yung tinutulungan mo willing magpatulong. Hindi mo pala kayang baguhin lahat ng tao. Hindi ka pala superhero. At dapat pala, inuna ko muna yung sarili ko at yung mga taong malapit sa akin. Building a more meaningful relationship. And syempre, I always put God above success. Kasi sa Kanya naman galing lahat. So during that time na depressed ako, doon ko na-realize ano ba talaga ang meaning ng success para sa akin. Tama yung mentor ko, si Tony Robbins. When we succeed, we tend to party. But when we fail, we tend to ponder. And there are times that failures, struggles, and challenges are blessings. Because it will make us transform our lives. It will make us ponder. Kasi madali namang bawiin yung pera. Alam ko naman yung gagawin ko paano ko kikita ng pera ulit. Pero ang mahalaga, nagkaroon ako ng definition ano ba talaga ang success. At naintindihan ko sa sarili ko, tinanggap ko sa sarili ko, nasaan ako. And number 2 is know what's holding you back and break the patterns. Kasi kung hindi ka makamove forward, sigurado akong may pumipigil sa'yo. And you probably already know that. Baka in denial ka lang. Hindi mo matanggap na yung partner mo ang nag-hold back sa'yo. O hindi mo matanggap na yung business partner mo yung nag-hold back sa'yo. Ito yung pinakamabigat na kalaban. Baka hindi mo tanggap na ikaw mismo yung nag-hold back sa sarili mo. So maybe you are on top of the mountain right now. In your career, in your field, maybe you are already successful. Pero di ba parang stuck pa rin? Parang hindi ka na makaalis? Parang hindi ka na makamove forward? Kasi baka nasa tuktok ka na ng career mo. Nasa tuktok ka na ng unang bundok na kailangan mong akyatin. And understand na merong kasunod na bundok na mas malaki. At remember, hindi mo pwedeng talunin yan. Hindi ka naman si Spider-Man. Again, hindi ka superhero. If you wanna climb the bigger, the next mountain, what do you have to do? Kailangan mo munang bumaba. You have to have the humility to start over. And maybe the first mountain is your ego. Kailangan mong ibaba yung ego mo. Bakit yung ibang negosyante nahihirapang magpalaki ng negosyo? Kasi tamad ka nang magbenta. Tamad ka nang ipromote yung negosyo mo. Masyado kang umaasa sa ads, masyado kang umaasa sa content, masyado kang nakaasa sa mga tools. Hindi ka na willing bumalik sa basics. Bakit ang daming entrepreneurs, network marketers, insurance agents, financial advisors, real estate agents, real estate brokers? Bakit hindi lumalaki yung team? Bakit hindi dumadami yung benta? Kasi hindi kayo willing mag-reset. Hindi kayo willing magsimula sa pagiging ahente ulit. Hindi kayo willing magsimula sa pagbebenta ulit mano-mano. Imagine nyo, paano mo tuturuan yung mga tao mo, yung organization mo, kung ikaw hindi ka na-expose sa market? Kung ikaw hindi ka na marunong mag-handle ng client? If you want to be a successful entrepreneur, you have to fall in love with your business. Guys, I'm here to tell you, my billionaire clients, habang nakikipagkwentuhan ako sa kanila, hindi nila mapigilang i-promote yung negosyo nila. To the point na unti-unti na nila akong nare-recruit sa business nila at binebentahan din nila ako ng produkto nila. Yung tipong yung binayad nila sa akin sa speaking engagement, gusto nilang bawiin ulit. Gusto nilang ibayad ko ulit. Kasi natural na sa kanila na pinopromote at pinupush yung produkto nila. At hindi sila nahihiya doon. Ang mahirap sa iba sa atin, hindi pa nga mayaman, nahihiya ka ng magbenta. So ang gagawin mo, mag-aaral ka ng ads. Makikinig ka doon sa mga tao na bebentahan ka ng program for ads. Tapos kapag hindi gumana, maninisi ka ng iba. Kasi tandaan mo na hindi sa ads nakasalalay ang success mo.
Kasi ikaw pa rin ang gagawa ng copy. Ikaw pa rin ang magde-deliver ng products. Ikaw pa rin ang magbe-build ng relationship sa clients mo. Lahat ng tools, lahat ng strategy, even your business is a form of vehicle. At ikaw ang driver. And most of the time, you are holding you back. Kailangan mong tanggapin yan. You have to drop the ego. Baba muna natin yung sarili natin. Let's start over. Let's focus on learning. It's because either ibababa mo yung sarili mo o yung challenges, yung struggles ang magpapabagsak sa'yo. Para lang ma-realize mo na baka kailangan mo munang magsimula ulit. Ganun din naman, ibababa mo rin yung ego na yan. Magsisimula ka rin ulit. Simulan mo na ngayon. Tanggapin mo ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo so you can break those patterns. We already made a video about pattern mastery, pattern recognition, pattern interruption, and pattern creation. And that's a powerful tool you can incorporate in the lessons here in this video. At alam nyo yan, if you are listening to me, you already know that all of my programs, trainings, seminars, even podcast has internal consistency. So lahat ng tinuturo ko sa inyo, kahit balikan nyo yung dati, lahat yan connected. So you can integrate everything. So in my case, alam ko na yung destination ko, alam ko na yung goal ko, alam ko na ngayon yung success na tatrabahuhin ko, at na-identify ko na rin na saan ako at ano yung pwedeng pumigil sa akin. And that would be my insecurity. Way back when I was depressed, mahilig ako mag-self-pity. So pag nagsa-self-pity ka, pag insecure ka, maghahanap ka ngayon ng attention. So nag-gym ako noon, tapos panay ang post ko ng selfie. Panay ang pakyut ko sa social media. Tapos naramdaman ko sa sarili ko na parang nakasalalay sa likes at sa comments yung self-image ko, yung tingin ko sa sarili ko, yung self-worth ko. So first thing I did was to gain back control. Dapat ako ang nagdidikta ng self-image ko. Dapat ako ang nagdidikta ng self-worth ko. Dapat ako ang nagdidikta ng appreciation for myself. So I started working for me. Working out for me. Showing up for me. Not to look good, but to feel good. So I stopped trying to please other people. So binago ko yung structure ko. From being too focused on aesthetics, how I look, I started working for function, for strength, for power. And little by little, naramdaman kong lumalakas ang katawan ko. Little by little, nagagamit ko siya sa seminars ko. Kasi kahit 12 hours to 16 hours daily, 5 days straight yung seminar ko, lahat yon high energy. And I can do more than that. Nakakapag-isip ako ng tama, nakakapag-isip ako ng mabilis. Walang script, lahat ng content natin. So pagdating sa speaking engagements, mas magaling ako. Tuloy-tuloy yung pagbibigay ng value. To the point na kinukulang pa nga tayo sa time. At alam yan ng mga clients natin. Alam din yan ng mga students natin sa Success Blueprint and Self-Mastery. But I was able to develop all that by changing my frame of reference. Na instead na piniplease ko yung ibang tao to look good for them, no. At alam nyo ba guys, kung kailan kalbo na ako, kung kailan mas pangit yung balat ko, grabe yung confidence ko ngayon. Wala na akong pakialam. Because all I want is to share value. All I want is to serve you. That is why I am sharing with you my story and the frameworks I am using so that you can also change your self-image. So ngayon, since meron na tayong pundasyon, let's move on to step number 3. Develop a self-image aligned to your definition of success. So again, meron tayong definition ng success. And you have to be clear. You have to be really specific. It's as if nagseset ka ng goals. So for example, kung ang definition ko ng success kailangan mayaman, meron akong exact number ng mayaman para sa akin. So just for the sake of this example, let's just say 2 million per month ang income. Tapos yung mayaman, ito yung kotse. Tapos yung mayaman, ito yung relo. Walang masama. It's my own definition of success. Okay? Kasi may mga bagay akong gusto eh. Meron akong mental image, ano yung itsura ng mayaman. So kailangan ko munang i-itemize, ilista, ano yung definition ko ng mayaman. And I have to be really specific. Kaya nga ang tawag sa kanya structure. So I am engineering all this. Tapos yung time freedom, ano ibig sabihin nun? So nagsulat ako. Every week, I have to spend time with Scarlett, with my family. Every day, I am doing what I love to do, which is mentoring, coaching, helping people, transforming the lives of people. Itong ginagawa ko ngayon. Relationship, personal, business, meron din akong malinaw na definition. Fulfillment, ilan yung taong gusto kong tulungan. So yung definition ko ng success, meron siyang structure. Malinaw siya. So now, I will develop a self-image conducive to that. Ano ibig sabihin? Let's talk about the mind, heart, and body. Self-image for me means is ano bang iniisip ng future na MJ. So nagbe-build ako ngayon ng MJ Lopez na successful.
na kumikita ng 2 million, na kumikita ng 10 million per month. Nagbibuild ako ngayon ng self-image, nagbibuild ako ngayon ng MJ Lopez na ito yung relo niya, na Porsche yung kotse niya, na tumutulong siya sa mga tao everyday, na nagagawa niya araw-araw yung passion niya, at merong siyang time sa pamilya niya. So the question I must answer during these times, anong mindset meron si MJ Lopez? The future MJ Lopez. So it's aligning myself to the future me. A new self-image, a new identity. So nasa isip ko, itong MJ na to, masipag to. Itong MJ na to, maayos ang mindset niya sa pera. Magaling ang mindset niya sa relationship. Magaling ang mindset niya during struggles. Marunong siya mag-decide under pressure. Since malinaw yung definition, alam ko ngayon yung librong babasahin ko. Dampot ako ng book, Think and Grow Rich, pera. Richest Man in Babylon, pera. Sa philosophy, meditations, Marcus Aurelius. Tamang Habits, Atomic Habits. 7 Habits of Highly Effective People. So nagiging aligned ako sa mga dapat kong aralin kasi alam ko yung mindset na dapat kong i-develop. So ang thinking ko, if that is how I will define my new identity, sino dapat yung mentor ko? Sino dapat yung pinapakinggan ko? Walang iba. Anthony Robbins, Jim Rohn. Yan lang yung pinapakinggan ko. Sila yung mga pinakaunang pinakinggan ko at dyan ako nag-invest ng malaking pera. Kasi sa kanila ako aligned. Next, your heart. So kung yun ang mindset ng bago kong self-image ni MJ Lopez, ano kayang nararamdaman niya ngayon? So ini-imagine ko kung kumikita ako ng 2 million, 5 million, 10 million, edi dapat masaya ako ngayon. Edi dapat mas na-appreciate ko yung mga tao sa paligid ko. Edi dapat mas generous ako. Especially generous sa pagbibigay ng love, appreciation, gratitude. So since malinaw yung utak at puso ng new self-image, ano ang ginagawa ng future MJ Lopez ngayon? Maaga gumigising yon. Nagme-meditate, priming, nagbabasa ng libro, nagji-gym, nag-exercise. Yung bagong MJ Lopez sobrang sipag. Kasi masaya siya sa ginagawa niya. Kasi ginagawa niya araw-araw yung passion niya. Kasi alam niya sa sarili niya na binigyan siya ng regalo ni God. Binigyan siya ng communication skills. Binigyan siya ng struggles para mag-grow. At itong future MJ Lopez na to, alam niya na ang buhay niya ay regalo. His skills, his success, it's a gift from God. And he is using it to serve people, to help people. So since malinaw na sa akin yung dapat kong gawin, kasi meron ng identity, tama? May new self-image na, tama? Step number 4 is align your decisions to your new identity. So every time magde-decide ako, every time na may gagawin ako, ang iniisip ko lagi, ano ba ang ginagawa ng future MJ Lopez? Paano siya mag-decide? Paano siya mag-isip? Paano siya gumalaw? Paano siya umupo? Paano siya tumayo? Paano siya maglakad? And I will act as if ako na yung MJ na yon. Some people will use fake it till you make it. I don't believe that shit. You don't fake the life, okay? Kung gusto mo ng Rolex, doesn't mean bibili ka ng fake Rolex. Kung gusto mo ng Cartier, kung gusto mo ng Patek, doesn't mean bibili ka ng fake at isusuot mo. I'm not talking about a fake lifestyle. Yung magfe-flex ka ng mga bagay na fake. I'm not talking about that. I'm talking about acting as if you are already there. Thinking as if you are there. Feeling as if you are there in the future already. So acting as if means na kung ang tingin mo sa sarili mo in the future, pag successful ka na, mas mabait ka, edi maging mabait ka na ngayon. Kung alam mo sa puso mo na kapag milyonaryo ka na, lagi kang grateful, maging grateful ka na ngayon. Kung alam mo sa puso mo na kapag milyonaryo ka na, marami kang tinutulungan tao, edi tumulong ka na ngayon. Kasi tandaan nyo, when you define success, and it's really big, nakaka-intimidate, nakakasilaw, nakakatakot. Sometimes our own definition of success is bigger than us. Kaya nai-intimidate tayo mag-take ng action. Pero tandaan nyo, yung attitude, yung mindset, yung beliefs, yung nararamdaman. Guys, libre yan. Pwede mong baguhin ngayon yung nararamdaman mo. Pwede mong maramdaman na mayaman ka na. Pwede kang maging grateful sa nasa taas kahit wala ka pang pera ngayon. Pwede kang magpasalamat sa mga tao. Pwede kang magbigay ng appreciation. Guys, libreng baguhin ang mindset at attitude. Libreng ibaba ang ego. And na-realize ko guys, that if you will continue to act as if you are the new you already, mas mabilis mong makukuha yung success. Alam nyo ba guys, dati, yung ginagawa ko ngayon, pinapangarap ko lang. Yung Porsche, yung resort, yung maraming negosyo, yung pagtulong sa mga tao, yung speaking engagements, yung nare-recognize ka ng mga tao sa paligid mo, ang daming nagpapapicture, ang daming nagpapasalamat. The dream life, the life that I have right now, pangarap ko lang. At alam nyo ba guys, I started doing this when I was depressed. Pero hindi ko namalayan na yung MJ Lopez na pinapangarap ko dati, ako na pala ngayon. Dati I always have to act as if.
Kailangan kong i-hype yung sarili ko. Kailangan kong palakasin yung sarili ko. Kailangan kong iangat yung energy ko. Pero guys, ngayon, ako na yun automatic. Behind the camera, mas malakas ang energy ko. Sa mga speaking engagements, mas malakas ang energy ko. Nauuna pang mapagod yung audience. It's because I love what I do. It's because I was able to change my identity. And to ensure that this will be sustainable. Kasi hindi siya madali. Kasi habang dinedevelop mo yung bago mong self-image, susundot yung maling mindset. Susundot yung maling beliefs. Kasi unti-unti pa lang siyang mawawala as you move along, as you take action. Which means you have to constantly break the patterns. So step number 5 is show up, monitor yourself, and break the patterns. You have to show up as if you are already the future you. Show up in your new identity. You have to choose it. Kailangan mong piliin na mag-show up with a better attitude, with a better mindset, with a better beliefs about who you are. You have to show up being more responsible, being more mindful, being more focused, and more importantly, you have to show up in excellence. That's acting as if, but you also have to monitor yourself. Pag may sumusundot na maling mindset, break the patterns. Maling behavior, break the patterns. Maling actions, break the patterns. It means na hindi mo i-allow na resulta ang mag-dictate ng maling patterns. Kasi kaya mabagal ang progress natin, kaya tayo stuck, hinihintay mo pa yung negative results bago mo masabing may mali kang ginagawa. Just recognize the patterns. Kasi alam mo yan sa sarili mo, kung ano yung tama, ano yung mali. Alam mo sa sarili mo na nagpo-procrastinate ka na naman. Alam mo sa sarili mo na negative na naman yung iniisip mo. Alam mo sa sarili mo na nag-overthink ka na naman. Break those patterns and just show up. So, ibig sabihin, for you to change your self-image, your identity, you have to define success, identify a new self-image conducive to the success that you want, alamin mo kung nasaan ka, ano yung mali mo, tanggapin mo lahat ng mali mo, and when you take massive action, you ask yourself, ano ang gagawin ng future na ako kapag magde-decide? And when you make decisions, ask yourself, ano ang gagawin ng future na ako? When you are facing challenges, a major decision, when you are facing struggles, or maybe you are solving problems, ask yourself, ano ang gagawin ng future na ako? Act as if you are already there. At magugulat ka na lang, maybe after 3 months, 6 months, maybe 1 year, it's all up to you. Pagbalik mo sa video na to, nag-transform na pala yung buhay mo. And here's the good news, guys. I've been sharing with you massive value from our courses, Success Blueprint and Self-Mastery. If you are someone who are getting a lot of value from our content, imagine the value you will get from our courses. Tandaan nyo lang, guys, that this year is all about service for me. This year is all about serving you. That is why we created a structure, a lot of support system, a community, a lot of free mastermind sessions, especially in self-mastery. And yes, the special one-time offer is still open just for you. Pero kailangan mong bilisan habang available pa. You will save a lot of money, get a lot of bonuses like mastermind sessions, webinars every month, priming, meditations, a lot of fun stuff that will transform your life, especially your identity, an exclusive community, and more importantly, the course itself. We are already creating massive results, and I want you to be part of it. So yun lang, guys, this is the end of the video, and always remember that all I want is for you to become more successful and for you to reach the next level success. Again, my name is MJ Lopez, and see you in Self-Mastery.